Sino kaya yung isa pa na senador na binabanggit ni Attorney Fortune? Mantakin mo, abogado niya, siya ay kliyente, hindi sila magkatugma ng sinasabi. At itong si Attorney Fortune, naniniwala ako na tama si Attorney Fortune dito, mga kababayan, yung interview niya, hindi siya magsasabi, wala siya. Bakit ka magkakaroon ng lakas ng loob na magsabi ng ganon kung wala kang nakitang ebidensya? Sige nga, mga kababayan. Mabigat, sabi nga ni Senator Bato, mabigat yung sinabi ni Attorney Fortune. Magandang araw po sa inyo, mga kababayan. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo. Meron po akong i-reveal po sa inyo, mga kababayan. Meron akong ilalahad sa inyo na isang obserbasyon ko ito, ha. At kayo po ang huhusga, kayo po magsasabi kung tama ba yung obserbasyon ko o obserbasyon natin. Hindi ko sinasabing ito ay totoo. Hindi ko rin sinasabing ito ang totoo. Okay? Kayo po ang magsasabi at kayo po ang huhusga, mga kababayan. Umpisahan natin sa ganito. Nung nakaraan, kung inyong napanood, mayroong interview. Itong si Attorney Fortune. Si Attorney Fortune, para sa mga hindi nakakaalam, siya po ang attorney nitong si Bryce Hernandez na iniimbestigahan ngayon sa Senado tungkol dito sa maanumalyang flood control projects. Sapagkat napakarami po niyang pinangalanan, napakarami siyang idinawit na mga sangkot dito, mga kababayan. At itong si Attorney Fortune, mga kababayan, batay sa kanyang interview na mapapanood nyo ngayon, ay mayroon siyang mga binabanggit na mga senador na sangkot dito. Kung hindi ako magkakamali, doon sa babanggitin niya mamaya, 6 ito na senador, mga kababayan. Parang 4 yata na incumbent at 2 na ex o former senator, mga kababayan. Bakit ko po sinasabi ito sa inyo? Kasi po, yung mga kasunod na video ay iuugnay natin itong interview na ito. Pagdudugtungin natin, titingnan natin kung sino yung tinutukoy dito sa bidyong ito. Siya nga pala, mga kababayan, bago ko pala ipapanood po ito sa inyo, gusto ko lang kayong bigyan ng idea. Siyempre, ang isang kliyente at ang abogado, yung dalawa, okay? Para nang sa ganon ay maipagtanggol ka ng abogado mo, kung ikaw ay abogado at ikaw ang kliyente, kailangan alam lahat ng abogado mo yung kwento. Okay? Alam lahat at sasabihin mo lahat sa abogado mo yung mga nalalaman mo. Kasi hindi kanya mapoprotektahan, hindi kanya maipagtatanggol kung wala siyang alam. Kung hindi niya alam yung mga nalalaman mo bilang kliyente. Kaya para maipagtanggol ka ng iyong abogado, kailangan may ugnayan kayong dalawa. Okay? So alam ni Attorney Fortune ang mga bagay-bagay tungkol kay Bryce Hernandez, mga kababayan. Eto ngayon. Panoorin natin yung interview muna kay Attorney Fortune. Ways, may nagtatanong sa akin, bakit wala si Cheese? And my answer to that is, I'm almost sure, no, probably hindi ma-mention si Cheese simply because walang insertion doon. Si Sa Bulacan. Escudero, wala doon. Hindi ko sinasabi na wala siyang insertion somewhere else. No? Pero ito, at least insofar as Bulacan First District is concerned, ito lamang mga talagang involved. No? So, yeah, merong initials lang kasi. No? Yung initials doon sa, na makikita mo talaga kung sino yung proponent. No? And up to now, I haven't really extracted from Bryce
who are the personalities corresponding to the initials. Wait, Attorney, sorry. I want to be very clear about this. In the Senate, you said 6 more senators or 6 in total, including the ones already named? The one I have seen po at 6. He has already mentioned Senator Joel, Correct. Senator Goy. Revilla. And Revilla. Yun lang. Oh, yun Former lang. Senator Revilla. Well, sorry, that's from Henry Alcantara pala. Sino po ba That's yung correct. under kay Senator, under the Senate? Yung meron pa pong isa, no? I am not at liberty to say. I should allow Bryce not to be the one to disclose. Okay. Attorney, ang sinasabi niyo ba ay nabanggit niyo kasi insertions eh. Iba kasi yung insertions sa kickback. So, Iba pa po yun. gusto ko lang Iba pa. i-clarify what do you mean? Insertions Okay. or kickback? Sige, kasi remember guys that you do have the GAA and it is based on the net, no? Now, what happens here is that meron mga sinabmit na ng mga projects but you do not see who the proponents are. And then there are the insertions, meaning hindi nyo makikita sa GAA and yet merong mga proyekto and you will still see walang proponent. The documents that Bryce has the listing of the proponents. Kung sino yung nagpasok ng mga proyekto na yon dito sa yung mga proyekto na to dito sa Bulacan. And therefore, quote-unquote, sino yung dapat na makakatanggap noong kickback. Obligasyon. That's it. Ang tawag doon, well, merong sinasabi, may patong, no? Kasi I think Bryce earlier also mentioned, di ba, they bloat the cost of the project so that merong ngayong pangbigay para doon sa mga senador or congressman or what, no? Kung ako po yung tatanungin nyo, alam ko merong 6 na senador eh. Dagdag pa yun. Hindi total. 6 yung senador. Sa mga dokumento na, Incumbent po yun. Incumbent. Incumbent ba, Senator? merong pong 2 na hindi incumbent. Yung 2 po ex. So, Ngayon, 6. 2 congressmen naman po, at least from what I had been shown initially, the list can actually be longer because Bryce said no that there are more no inside that computer. Well, lumabas na yung pangalan ni Mr. Ko, lumabas na yung pangalan ni Mitch Kahayon, meron pa pong mga iba. Meron pa po. Mga ilang kaya, mga ilang? Si Felstar po lumabas na. May isang dosena pa kaya? May isang dosena pa kaya, Congressman? Parang kabaran eh. no? Hindi siguro eh, no? I don't think so. You have to understand guys no, that this is only one district, no? Hindi Yes, sir. Bulacan district. So in other words, there is always, may nagtatanong sa akin, bakit wala si Cheese? And my answer to that is, Yeah. I'm almost sure, no, probably hindi ma-mention si Cheese simply because walang insertion doon. Si Sa Bulacan. Escudero, wala doon. Hindi ko sinasabi na wala siyang insertion somewhere else. No? Pero ito, at least insofar as Bulacan First District is concerned, ito lamang mga talagang involved. No? So, yeah, merong initials lang kasi. No? Yung initials doon sa, na makikita mo talaga kung sino yung proponent. No? And up to now, I haven't really extracted from Bryce who are the personalities corresponding to the initials. Wait, Attorney, sorry. I want to be very clear about this. In the Senate, you said 6 more senators or 6 in total, including the ones already named? The one I have seen po at 6. He has already mentioned Senator Joel, Correct. Senator Goy. Revilla. And Yun Revilla. lang. Oh, yun Former lang. Senator Revilla. Well, sorry, that's from Henry Alcantara pala. Sino po ba That's yung correct. under... Yun mga kababayan, yung video ha, medyo may parte na naulit para lalo nating maintindihan mga kababayan. Kung narinig ninyo at nasubaybayan ninyong mabuti mga kababayan, 6 na senador ang binabanggit ni Attorney Fortun. Bakit niya nasabing ganito? Alangan na magsasabi siya ng ganito kung hindi niya nasilip o nakita po yung laman ng computer ni Bryce, mga kababayan. Kasi bilang attorney, titignan niya yon. Para nang sa ganon, alam niya kung paano niya poprotektahan yung kanyang kliyente. Yun yung sa ano ko po sa palagay ko po yon, mga kababayan, o opinion ko po yon. Ngayon, ang sabi niya, nabanggit na yung 5. Okay? Yung 5 senador na binabanggit, batay dito sa interview ay 2 former at saka 4 na incumbent. Pero 5 yung lumabas na pangalan, mga kababayan, na
habang isinasagawa ang hearing, yun din ang naririnig natin na pangalan ng mga senador, mga kababayan. Sa makatwid, batay sa ating napanood na interview, may isa pa. Meron pang isa na papangalanan. At sabi niya, ipapaubaya niya kay Bryce at siya ang magsasabi. Eto ngayon, mga kababayan. Ang susunod na video na inyong mapapanood sa pagkakataong ito ay doon naman sa Senate session. Session ng mga Senado ito. Hindi ito hearing, mga kababayan, ha. Ang mapapanood nyo ay yung panahon na nag-privilege speech si Senator Ping Lacson. At mayroon siyang ipinakita sa slide na mensahe ng isang USEC ng DPWH na walang iba kundi si USEC Cathy Cabral, mga kababayan. Bago ko pala ipapanood yung video, mga kababayan, gusto ko munang bigyan kayo ng paunang pagpapaliwanag. Itong pagtayo ni Senator Marcoleta ay nagtanong siya doon sa privilege speech ni Senator Ping Lacson. Tinanong niya kung ano yung mensahe na yon. Kanino ito na iparating? Sino ang tumanggap ng mensaheng ito? Para malaman ninyo, mga kababayan, para magkaroon lang kayo ng idea. Ito po ay nag-aalok ng insertion na worth 500 million. Ang mensaheng ito ay isinend ni Yusek Cabral kay Senator o sa staff ni Senator Tito Soto, mga kababayan. Sa mapapanood ninyong video ngayon, mga kababayan, dito, mga kababayan, mayroong mga salita, pangungusap na binanggit si Senator Marcoleta na kung lalawakan natin ang ating mga pananaw, mga kababayan, ay mayroon siyang pinatutungkulan sa mensahe niyang ito. Dito mismo sa loob ng kung saan isinasagawa nila yung sesyon. Para magkaalaman, panoorin natin lahat ito, mga kababayan. Doon po sa kauna-unahang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi ko po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate siya sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi doon, congratulations po, no? That was after July 1. After July 1st. proclamation or after oath taking, Mr. President. After the oath taking, if I distinctly remember. So dahil sigurado After the oath taking, if I distinctly remember. So dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po dahil nag-oath taking na tayo, nag-message si kagad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff at sinasabi, congratulations, baka mo merong ako may andyan po sa text message, sa Viber message na sinasabi para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, siya nang gagawa ng paraan. Ang sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So nag-iimbita siya na magsumite kayo, parang sinasabi 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, po kayo 500 for now. For now. Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting or budget process. Dahil ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation. Yung pong NEP, nasa budget preparation phase na kung saan exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po, dahil ganyan ang nangyayari, mismo sa DPWH na nanggagaling na magpasok na kayo rito. Hindi ho ba pakikialam yun sa
mandate o sa exclusive authority ng executive branch. Salamat po sa sagot na yon, Mr. President. Ako po naniniwala na talagang wala namang initiative na nanggaling sa inyo at siya'y kusa niyang inialok po yung inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Opo. At agad pong tinanggihan ng ating Senate President. Alam ko po. Sinabi niya agad sa staff niya, wag, ayoko ba't ako maglalagay dyan? Kasi po kaya ako naitanong to, Mr. President, kahapon po, ayaw pa niyang aminin na dahil sa pagtatanong ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw kahit anong ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman kung ang pag-uusapan ay yung paglilista. Wala raw siyang kinalaman. Ngayon po malinaw na nagsisinungaling talaga siya sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa dahil siya po yung Undersecretary ng Planning Services. Ngayon ko lang napatunayan, salamat Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng sabihin at hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala siyang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang 10 paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon na ituntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga opisyalis na nabubunyag ngayon, siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay isang understatement. Ang gusto ko pong malaman ngayon, bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon, pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob o sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Total, naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito. Para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Your Honor. Yun mga kababayan, napanood po natin yung interpellation ni Senator Marcoleta doon sa privilege speech ni Senator Ping Lacson. Nakita natin. At may mga caption po doon na nakalagay. Hindi ko na po kailangang ipaliwanag pa sapagkat nasusundan naman na po natin mga kababayan. Ang punto rito mga kababayan, mayroong binabanggit si Senator Marcoleta ng mga politiko na laging kausap ni Yusek Cabral, mga kababayan. Tingnan nyo to Katulad nga po nung isang nakaraan po naming content, nabanggit na po namin ito. Bakit nagpapadala ng mensahe itong si Yusek Cabral kay Senator Soto, mga kababayan? Hindi kaya ito ay lagi niyang kinakausap? At yun lang ang pagkakataon na ibinahagi nila yung mensahe na yon para lang sa ganun ay maghugas ng kanilang mga kamay, mga kababayan. Ito po ay opinion ko lamang po, mga kababayan, batay sa ating obserbasyon. Ngayon, dito na tayo sa pinaka-exciting part, mga kababayan. Ito ngayon. Ang mapapanood nyo sa pagkakataong ito, mga kababayan,
ay dito mismo sa hearing ng Blue Ribbon. At ang pag-uusapan dyan, mga kababayan, yung tungkol sa interview ni Attorney Fortun na may sinasabi siyang 6 na senador. Dito po sa video na mapapanood nyo, walang nagtatanong nito. Walang nag-open sa topic na ito. Pero, meron kayong makikita na nagtanong tungkol sa bagay na ito. At pagmasdan ninyong mabuti yung reaksyon nila at yung kanilang mga sasabihin, para nang sa ganon, mga kababayan, yung interview na yon ay mapawalang bisa, umabura sa isipan ng lahat ng mga kababayan natin. Panoorin nyo itong bidyong ito na mabuti at subaybayan ninyo sa bandang huli, mga kababayan, kasi dito makikita nyo, si Senator Bato magre-react dito kasi natunugan niya. Napansin niya yung kanilang galawan dito, mga kababayan. Kaya nagsalita si Senator Bato rito, mga kababayan. Bago pala natin panoorin yan, gusto kong ipaliwanag muna sa inyo na itong si Bryce, mga kababayan, Bryce Hernandez, ito ay dinala na sa DOJ ito ha. Kung sa Ilocano, nakapulapulnan. Nakasalamuhan na niya ang sekretary ng DOJ at mga senador na ito. Si Soto, si Lacson, at lahat ng kanilang mga kasama. So, nakakasalamuhan nila itong si Bryce. Ibig sabihin, mga kababayan, itong si Bryce, ito, pananaw ko lang ha, mga kababayan, obserbasyon ko ito. Itong si Bryce ay nagsasalita hindi sang-ayon sa kanyang sariling kagustuhan, kundi kung ano yung ininject o sinabi sa kanya. Kung ano yung iminando sa kanya. Yun ang obserbasyon ko. Yun ang opinion ko, mga kababayan. Para malaman natin, panoorin natin ito. Puro mga senador ang binabaril eh. Bakit ba, ano ba yung sinasabi? I want to clarify, Mr. Engineer Hernandez. Ano ba yung sinasabi ng abogado mo merong 6 na senador kang babanggitin? Ano ba yun? Your Honor, ang banggit niya po siguro yung laman po ng computer ko. Actually, may mga congressman po na nandun na hindi po senador yung laman nung computer ko. So fake news yun, ha? May 6 na senador na nunumbrahan mo daw. Mga congressman yung nasa computer mo. Yes, yung nasa computer ko po, congressman po. Okay, thank you. So fake news nga. O naligaw si Raymond. Diba? Anyway, basta yung ating media, ingat naman tayo sa mga fake news. Kanina umaga, napanood na naman akong fake news tungkol sa sarili ko. Hindi ko alam na nangyari yun eh. Mr. Senate President, I agree with you kasi maraming mga insinuations, nabanggit, Senator Sherwin Gatchalian, Senator J.B. Ejercito, kung sino-sino na lumalabas na pangalan. That's why we need to clarify kasi ikaw ang kinukote nung lawyer. And nasa national news ito eh. So in fairness to our colleagues, na hindi naman talaga nabanggit at wala namang katibayan, babanggitin na nakabitin at ikaw ang reference, you know, the Senate President has to really clarify this matter. Because this is a sensitive issue. Hindi ba? Imagine, Senate Finance Committee, biglang sasabihin ng lawyer mo na, of course, he did not name names, ano? Pero may mga insinuations na sumunod, pinabanggit yung mga pangalan. So for the record, Engineer Hernandez, hindi totoo yun. Hindi po, Your Honor. Alright, thank you. Mr. Chair, follow up ko lang doon. Hindi na, Kahit na ikaw time na. ko na. Time ko na. Time mo na yan. Yes, May 7 minutes ka. Bryce, during the interview ng abogado mo, si Raymond Porton, Attorney Porton, sinabi niya na pinagalitan ka pa daw niya. Bakit ka daw namimili kung sinong sasabihin mo? Totoo ba ito? Hindi po, Your Honor. Ako po ang nagalit sa kanya kasi mali po yung information na lumabas.
ikaw ang nagali sa kanya. Hindi naman po. Pero sa Pinagsabihan ko interview po niya, siya. sabi niya, pinapagalitan ka niya dahil namimili ka lang kung sino ilalaglag mo. Hindi lahat sinasabi mo. Hindi po, Your Honor. Ako po nagsabi kay Attorney Fortune na wag naman maglabas ng information na wala pa naman tayong ebidensya. So sa ngayon, pinalitan mo na si Atty. Porton o siya pa rin? Siya pa rin po, Your Honor. Oh, siya pa rin. Tapos hindi kayo magkakaintindihan. Ano ba ito? Patuloy pa rin ang inyong relationship kahit na nagkababanggaan kayo? Sinabi ko naman po na pag inulit niya pa po, hindi ko na po siya ko-consider, Your Honor. Mr. Chair, may I move that next hearing, Atty. Porton be invited here? Because mabigat yung sinabi niya, Mr. Chair. Dahil, ito'y parang sort of... Consult tayo sa legal kasi abogado yan, lawyer eh. Yeah, we have That's to invite him as... lawyer-client relationship. Tingnan natin, tatanong muna tayo Sir. sa mga abogado, hindi tayo abogado pareho eh. We have to invite him as a resource person, Mr. Chair. Dahil Your it's Honor. like a sword of Damocles hanging over our heads. Pag sinabi niyang gano'n, dapat paklaruhin ninyo. It can be anybody. Pwede ako, pwede siya, pwede si Senator Risa, pwede si Senator Bam. Dapat maklaro ito. Kaya sana maimbitahan si Atty. Porton. I got the feedback. Sir. That's confidential yun. That's attorney-client privilege communication. So, Pero bakit niya sinabi sa media, Mr. Chair? ikaw, hamonin mo na lang, wag na dito. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Pero Mr. Chairman, yung kliyente na mismo, dinideny yung sinasabi ng kanyang abogado. No? So, Sige, Mr. Chair. Yun mga kababayan ha, napanood nyo po. May mga caption pa tayong inilagay para lalo niyang masundan yung mga sinasabi natin. Yun din kasi ang sasabihin ko para hindi ako sasabat habang nagsasalita sila. Inilagay ko na lang na caption para lalo niyong maintindihan mga kababayan. Ang ipinapanood po namin sa inyo na 3 video na yon mga kababayan, ito ay obserbasyon namin. Sino kaya yung isa pa na senador na binabanggit ni Atty. Fortune? Inuulit ko po mga kababayan, itong si Bryce, sa pagkakataong ito ay nagsisinungaling. Bakit? Bakit yun ang ating pananaw tungkol dito mga kababayan? Mantakin mo, abogado niya, siya ay kliyente, hindi sila magkatugma ng sinasabi. At itong si Atty. Fortune, naniniwala ako na tama si Atty. Fortune dito mga kababayan, yung interview niya, hindi siya magsasabi, wala siya. Bakit ka magkakaroon ng lakas ng loob na magsabi ng ganon kung wala kang nakitang ebidensya? Sige nga mga kababayan, mabigat. Sabi nga ni Senator Bato, mabigat yung sinabi ni mabigat yung sinabi ni Atty. Fortune. Kaya nga pinapatawag eh. Ayaw nitong si Lacson. Bakit ayaw niya? Mga kababayan, hindi tayo ipinanganak kahapon. Opo. Hindi tayo ipinanganak kahapon. Ito, mga kababayan, ipinapakita po namin sa inyo ito para magkaroon kayo ng kabatiran sa mga nangyayari. Ito'y obserbasyon ko. Nasa sa inyo po, kung kayo po ay sasang-ayon sa obserbasyon ko, o kaya hindi kayo sasang-ayon. Nasa inyo po ang pagpapasya. Muli po, mga kababayan, ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroon, ano man po ang inyong ginagawa, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa abroad, mga kapatid na nanonood po sa amin, magandang araw po sa inyong lahat.